Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel, no? At eto nga po mga karibin natin, diretsuhin na po natin to. Ha? Matapos po ang hearing na ginawa sa Senado ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, nangako po si DILG Secretary Abalos kay Senator de la Rosa na gagawin niya ang lahat sa kanyang power na ma-stop yung sinasabing excessive force na ginagamit, no, ng kapulisan dito sa Davao City. Pero bakit ganito mga kababayan? Katatapos lang po ng hearing nila at katatapos lang din mangako ni Senator Bato ay ni DILG Secretary Abalos. Pero bakit ganito? Ito po mga karibin natin, di ba? Ano to trending po ngayon sa social media. 2,000 kapulisan, 2,000 pulis nag-serve ng warrant sa KOJC, mga kababayan. At ito po, si General Torre, may kausap dito. Siguro ko yung yung boss niya, tingnan nyo. Napansin po yan ng mga tao, mga kababayan, sa kabila po ng busy, no? Palaging tumatawag po, may tumatawag po kaya Torre, General Torre, mga kababayan. So, sino kaya yung kausap ni General Torre dyan sa kanilang pagsiserve ng warrant? Kasama po ang 2,000 PNP officers, mga karibin natin. Napakarami po. At eto, nagbanta naman si General Torre. Pinagbantaan niya po yung mga tao doon, no? Panoorin niyo po. Pag hindi kayo tumigil-tigil dyan, maniwala kayo. Palalabasin ko kayo lahat. So yan mga kababayan, pinagbantaan po ni Torre, no? Yung ating mga kababayan dyan sa Davao City na tumigil kayo at palalabasin di umani sila ni General Torre. Yan mga kababayan, At eto pa, marami po ang nasugatan at may nasawi sa pagsiserve nila ng warrant na ito. Nako talaga naman Eto po mga kababayan, ilang missionaries po ang nasugatan na nagurgur sa pagsiserve po nila ng warrant dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Eto mga karibin natin, panoorin po natin 8 million KOJC members nako nag-declare na ng people yari talaga dito mga kababayan, no? 8 million KOJC members nag-declare ng people's power, nako. So ito mga kababayan, panoorin po natin at bigyan natin ng komento to. Mula po kay Nets M Vlog, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Eto na po. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA, patungong Malacanang, ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Okay, this is an alias warrant of arrest. So yan mga kababayan, nagbanta rin po ang KOJC 8 million magrarally, magpi-people's power pag hindi tinigilan itong KOJC, mga kababayan, ng administrasyong ito. Pupunta po lulusob sa Malacanang. Nako po. Baka hindi lang po membro ng KOJC ang mga lumusob dyan, maging doon po sa mga nakikisimpatya, no? Dahil dito sa ginawa nila. Eto mga karibin natin, panoorin po natin si Torre. General Torre. Address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig.
and elsewhere. Basahin mo, attorney. Sir, Sandali muna, ma'am. sige, Nag-uusap po. kami rito ng maayos. Sige lang po. Oh, yes, ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, attorney. sir. Ito, Address ganito. sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, Oo. mag-hain ka na lang ng reklamo. Pero Pero ngayon, ipaalam ko papasok sana, kami sir. sa iyo at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano Ipaalam gusto ko mo lang. sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yun, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yun, of attorney. arrest. Na-serve na daw. Oo. Immaterial yan. Akin na yung Oo. papel ko. Ito. Bibigyan Pero namin kayo- Si Selvia Simanes na ito, sir. Mag-usap Oo. kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa iyo at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipakita namin tong certification Magreklamo ng ka na lang, NBI. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga, na-serve na po hindi yung nga warrant of natin, arrest. hindi nga natin So, yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification yung Attorney, NBI, sige, sabihin natin, mag-operate ka pa rin. papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. sir, may Okay. address kasi Pasig City, sir eh. And Oo. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa address. judge na pag reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, Okay. ano mangyari dyan sa pagpasok nito? Papasok kami. Basta papasok kami. So, maski Attorney. sinabihan Grabe, tinatanong anong mangyayari sir kung pagpasok ninyo, di ba? Basta papasok kami. O yan mga kabayan. Ako wala naman po akong alam sa batas, pero doon po sa mga nanonood na mayroon naman po alam sa batas, mga kababayan, sa palagay niyo po ba tama po yung ginagawa ni General Torre dito sa pagsiserve ng warrant with 2,000 PNP officers mga kababayan? Tama po ba ang ginagawa ni General Torre? Kasi sinasabi ni Atty. Torion, ganito pala yung plano mo. Whether we like it or not, talagang papasok kayo. Di ba? Oh, well, anyway, mga kababayan, ano po sa palagay ninyo? Kasi ako, hindi naman ako, hindi naman po tayo gaanong maalam sa batas. Yan, mga kababayan. kita, sir, na may Yes. certification na. Yes. Tapos, Papasok kami. ang warrant nyo po, si Papasok ano kami. po, si Selvia Attorney. Simanes lang po. Sige. Oh. Bakit? Simanes Hindi ko lang. sila member nyo? Sir, wala po si Silvia kasi dito eh. Oo. Sir, si General. Sir. Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Torre. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, no, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag administration na ito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marvel, lalo na itong si Torre na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOGC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kami tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, So, mga kababayan, delikado pala itong ginagawa ni General Torre, no? Para sa akin lang po. Kasi, posible po, posible pong ito ang maging ugat ng civil war dyan sa Davao City. Now, nanonood po ang buong bansa, ang buong mundo sa inyong ginagawa dyan sa KOGC, mga kababayan, no? At maaaring, hindi lang sa Davao City mangyari ang ganitong eksena, di ba? Pag ganito pala, isang tao lang, pwede ng 2,000
police officers ang magano, di ba? Ang pumapasok nga po sa isipan ko mga kababayan, kung mga armado ba itong membro ng KOJC? Mga armado ba sila para ganito ang di ba, itrato ninyo? Pinapapasok naman kayo, NBI nakapasok nga ng maayos, di ba? Pero bakit ganito ang nangyayari pag si Tory po ang nag-didesisyon, no? I think hindi lang po si Tory ang nagdedesisyon dito mga kababayan, kasi tumatawag-tawag pa nga di ba? Sino kaya ang tumatawag na yun kanina, di ba? Grabe po. No, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila. Ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan. Bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mga pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, extradition. Pero gusto nyo sumurkat, anong gusto nyo? Shoot to kill, rendition, papatay nyo. Kaya ganun lang pala. Paglusot ninyo, dala-dala ang mga tataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa na pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan mga kababayan, kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na pagkikipaglaban na ito. Kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito. Wala po kaming baril dito. Hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Tory, basagulero, bandido, akala niya, bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan, ang aming karapatan, tatayuan po namin ito kahit ikamatay pa namin. Thank you very much for the comment. Dr. Lapan. Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako. Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod. So yan mga kababayan, gaya nga po ni Doc Lorraine Badoy, hindi po siya member ng KOJC. Hindi po tayo member. At marahil yung ibang nanonood sa atin, mga kababayan, sa iba't ibang social media platforms ay hindi po membro ng KOJC, pero nakikisimpatya po sa ginagawang ito. Kasi nakikita nyo naman mga kababayan yung dahas, no, na ginagamit nila dito sa KOJC mga kababayan. Napagod na dito kay Bongbong Marcos ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya
Eto nga po mga kababayan, no, opinion lang po ito, pero yung nangyayari po ngayon sa ating bansa sa administrasyon po ni President Bongbong Marcos Jr. ay mas malala, mas malala pa po sa administrasyon ni Noynoy Aquino. Naniniwala po ba kayo dyan mga kababayan? Naniniwala po ba kayo na ang administrasyon ito ay mas malala pa ang ginagawa? Kasi lantaran po ang kanilang yung kay Noynoy administration, patago-tago pa kung gumawa ng kalokohan. Dito, lantaran na mga kababayan. Grabe po. Nagkamali po yata tayo ng hindi yata, talagang nagkamali po tayo. Tayong lahat po ay nagkamali. Maliban po doon sa mga hindi bumoto. Kung pwede lang ibalik mga kababayan, no? Kung pwede lang natin ibalik. Si Lenny na lang sana ang pinanalo natin. Si Lenny na lang sana. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi kung dilawan siguro, hindi ganito pa katindi. Kung si Lenny ang nanalong presidente. Hindi pa siguro ganito katindi yung pagdadaanan ng Pilipinas. Ngayon masakit nga lang dito mga karibin natin kasi ako, naging parte para manalo ang hinayutak na to. Mayor lang, but I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way, when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at ramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga bangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, eto na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bubomba ng tubig, babarilin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito, eto na to mga kababayan, eto na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas. Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas na matagal nang nilugmok ng mga magnanakaw sa gobyerno na hanggang ngayon ay namamayagpag. So yan mga kababayan, talagang grabe po yung tension talaga, no? Yung ramdam na ramdam mo. Yung pagsasalita nila ay talagang may halong galit na po. Dahil nga po ito sa mga nangyayari dyan sa Davao City, especially sa KOJC mga kababayan. Grabe, 2,000 PNP officers magsiserve lang ng warrant. Sinasabi nga po ng iba doon po kayo mag-serve ng warrant sa WPS. Kasi doon talaga hinaharas po tayo. Dito, hinaharas ba kayo ng KOJC? Naghaharas ba ang KOJC? Hindi, no? Pinapapasok naman kayo kung magsi-search, meron kayong search warrant or warrant of arrest, 'di ba? Yung NBI nakapasok naman.
Bakit itong si Tory talagang, well anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, komento about sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito, right? Alright, bago po natin tapusin to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Like and share mga kababayan, maraming salamat po.